Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-qiyamatus sugra. At tinatalakay na rin natin yung maliliit na tanda ng araw ng paghuhukom. At ngayon yung mga tanda na nangyari na. Mga tanda na nangyari na. Nung nakaraan na talakay natin, ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga tanda. Pangalawa, pagkakahati ng buwan. At ngayon inshallah, yung sumunod na tanda ng araw ng paghuhukom, Narul Hijaz allati adaat a'naqul ibil bi Busra. Nagkaroon daw ng malaking sunog sa Hijaz, at Hijaz, ito yung western part ng Saudi Arabia, na naroon yung Makkah, Medina, Jeddah. At sa sobrang laki ng apoy na yon, nagliwanag ang mga lieg ng mga kamelyo doon sa Busra. Yung Busra na tinutukoy dito, hindi yung Busra sa Iraq. Hindi yung Basra sa Iraq. Ito yung Busra malapit sa Medina. So ngayon, iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. La taqumus sa'ah hatta takhruju narun min ardil Hijazi tudi'u a'naqal ibili bi Busra. Hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa lumitaw ang apoy sa Hijaz na paiilawan nito ang mga leeg ng mga camel sa Busra. Sobrang laki ng apoy, sobrang laki ng liwanag, maliliwanagan yung leeg ng mga camel sa Busra. So dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, wa hadhihi al-ayatul azima allati akhbara as-sadiq al-masduq bi wuqu'iha fi maqbaliz zamani waqa'at ala surati allati akhbara biha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. So itong isa sa mga dakilang tanda na ipinabatid sa atin ng as-sadiqul masduq. So nabanggit na natin to dati, di ba? Yung mga sahaba ang nagpasimula ng mga katagang ito. Ang sadiqul masduq. Itong tawag nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ginagamit nila ang salitang ito tuwinang sila ay magpapahayag ng hadith, isang bagay na narinig nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy sa al-ghaib. Tumutukoy sa al-ghaib. Halimbawa, yung hadith tungkol sa pagkakabuo ng baby sa sinapupunan, nababanggit doon ni Abdullah bin Mas'ud na narinig niya mula sa as-sadiqul masduq kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin na sadiq, makatotohanan, masduq, pinatotohanan. Sadiq bilang fa'il at masduq bilang maf'ulun bihi. Sadiq, siya mismo yung makatotohanan. At masduq, siya ay pinatotohanan. Sadiq na hindi sinungaling at masduq na pinaniniwalaan. So ito yung kahulugan ng as-sadiqu al-masduq. Ngayon sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah tungkol dito, na ito raw ay lumitaw, wakad kana kurujuha fi sanati 654 dil hijra an-nabawiyah. So nangyari daw ito noong 654 ng hijra. So kailan ito nangyari? Kung 654 plus 623. Mga 1200s, mga 1200 siya nangyari. Yung panahon na nina Ibn Kathir, nila Imam an-Nawawi, nangyari itong malaking apoy na ito. At sinabi niya, fiha kana duhurin nari min ardil Hijaz allati adaat laha a'naqul ibil bi Busra.
So nangyari nga ito, na nagliwanag ang leeg ng mga camel doon sa Busra. Kama nataka bidhalika al-hadith al-muttafaqu alayhi, katulad ng kung ano nababanggit doon sa hadith na muttafaqun alayhi. Iniulat ito pareho ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Pero binasa natin kanina, pareho pala. Iniulat din ito ni Imam Muslim sa parehong-parehong pananalita at parehong sanad. Sa parehong-parehong sanad. So sinabi, وَقَدْ بَسَتَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين Abu Shama al-Maqdisi, si Sheikh al-Maqdisi sa kanyang kitab na Ad-Dilul wa Sharhuhu, yung kanyang aklat na Ad-Dil, واستهدره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذا النار الذي شهدت معاينة وكيفية خروجه وأمرها. So nababanggit sa maraming mga ulat kung ano ang itsura ng apoy na ito at ano ang naging mga detalye ng apoy na ito na nanggaling doon sa Hijaz ayon sa sinabi ng mga witness at iba pa. Sa sinasabi, mamulakasun ma'auradahu Abu Shama. So yung buod ng naiulat ni Abu Shama, yun nga si Al-Maqdisi, annahu qal, waja ila Dimashq kutubun min al-Madinati an-Nabawiyya ala sakiniha afdalus salati wassalam. Dumating daw sa Syria, sa Damascus, ang mga sulat mula sa Madina. At ang laman ng mga sulat na ito, ang sabi, Bikuruji nari endahum fi khamisi Jumad al-Akhira min hadihis sana. Na sa ikalimang araw daw ng Jumad al-Akhira, sa taon na yon, wakutibatil kutub fi khamisi Rajab, at sinulat daw yung sulat sa ikalima ng Rajab, ibig sabihin isang buwan pang lumipas, saka lang sila nagsulat ng sulat nila papunta ng Damascus. Wannaru bihaliha, wawasalatil kutub ilayna fi ashiri Sha'ban, thumma qal, ipinadala nila, nangyari yung apoy Jumada. Isang buwan pagkatapos nito, sumulat na sila sa Damascus at dumating sa kanila yung sulat, Sha'ban na. So isang buwan pa yung tinakbo din nung kanilang sulat. So sabi din sa sulat, Bismillahirrahmanirrahim, warada ila Madinati Dimashq fi awaili Sha'ban min sanati 54 wa 600 kutubun min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dumating daw galing sa Madina ang mga sulat sa taon na ito, 565. Hindi, 600, nakalito. 654 pala, 654. Abay, sinabi ko kaninang petsa? 654, tama, 654. So sabi, dumating daw yung sulat mula sa Madina, fiha syarhu amrun adim, haddatha biha tasdikun lima fi sahihain min hadithi Abu Hurairah. So nababanggit daw sa sulat na nangyari na yung nababanggit sa iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula sa hadith ni Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta takhruju narun min ardil Hijazi tudi'u laha a'naqul ibili bi Busra. Hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa magkaroon ng apoy sa Hijaz, naliliwanag mula rito ang mga leeg ng mga camel sa Busra. So big deal itong ano na ito, itong sunog na ito actually. Kasi nga, kabilang ito doon sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. At syempre, yung mga tao noon, katulad ngayon, nag-aalala rin tayo tuwinang mangyayari ang anuman sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. Kasi sa mga tanda ng araw ng paghuhukom, merong mga pwedeng nauulit-ulit. Meron. Halimbawa, yung pagkamatay ng mga pinakamaalam na mga scholar, maaring paulit-ulit yun na nangyayari.
At tuwing nang may namamatay na matandang scholar, halimbawa sa panahon natin ngayon, kinakabahan talaga. Nakakakaba na isipin na ito na yung sinasabi ni Allah na kabdul ilm. Yung pagkuha ni Allah sa kaalaman hanggang sa wala nang kaalamang matitira sa mundo, puro na lang mangmang ang matitira rito. Ngayon pa nga lang magulo na. Habang narito pa yung maalam, paano pag nawala na yung maalam, ubus na. So, paano na lang tayo? So, kinakabahan tayo ngayon kapag may namamatay na matandang scholar. Sila, mas lalo na silang kinabahan nang nalaman nila na merong ng apoy, napakalaking sunog sa Madina, malapit sa Madina, na nagliwanag ang mga leeg ng mga kamelyo doon sa Busra. So, dito sinabi, فأخبرني من أثكبه ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. Yung mga witness daw doon sa lugar na tinatawag na Tayma, sinulat daw nila yung sulat na yun ay pinadala nila sa Damascus sa pamagitan ng liwanag na nanggagaling doon sa sunog na yon sa Hijaz. So napakalaki talaga ng sunog na yon. So kahit gabi, nakakita pa sila ng sinusulat nila dahil sa liwanag ng apoy na yon. At sinabi, nung isa sa mga nagsulat, wa kunna fi buyutina tilkal layali. Nasa bahay kami sa mga gabi na iyon, wa kaanna fi dari kulli wahidin minna siraj, at parang sa bawat bahay ng bawat isa sa amin ay merong gasera sa sobrang liwanag. Walam yakun laha harrun walafhun ala adamiha. Na sa kabila ng pagiging malakas ng apoy na yon, wala naman silang nararamdaman na init. So kakaiba rin itong apoy na ito. Kasi yung apoy, di ba kapag malaki yun, kahit gaano kakalayo, mararamdaman mo ang init. Kasama ng liwanag. Pero ito, dumarating sa kanila yung liwanag, pero wala silang nararamdaman na matinding init, innama kanat ayatun min ayatillahi azza wa jal. Kaya naniniwala sila na ito na yung tanda, nakabilang sa mga tanda ni Allah ng pagdating ng araw ng paghukom. At sinabi nga, wahadihi suratun ma waqafat alayhi min kutubil warida fiha, at ganito yung nilalaman ng marami sa mga sulat na dumating sa kanila. So meron din isang pang sulat sinabi, lamma kanat laylata arba'a al-thalith Jumada al-akhirah. So dun daw isang araw, Wednesday, sa ikatatlong araw ng Jumada al-akhirah. Ito na yung buwan kung kailan nagsimula yung apoy. So 654, dahara bil madinati an-nabawiyya dawa adimin. Nangyari daw doon sa Madina ang isang malaking pagsabog. Nakarinig daw sila ng matinding pagsabog. Thumma zalzalatun nadimatun rajafat minhal ard wal hitanu was sukufu wal akshabu wal abwab. Na yung matinding lindol na yon ay nagdulot na yung mga pader, yung mga bubong, yung iba pang mga gamit sa bahay, mga pinto, lahat daw yun ay niyanig. Lahat daw yun ay niyanig. Sa'atun ba'da sa'atin ila yawmil jum'atil khamis minasyahri al-madkura. Luminlindol daw sa mga araw na yun mula Wednesday hanggang Friday. Mula Wednesday hanggang Friday, oras-oras daw ay lumilindol. Thumma daharatan narun adima fil harrati karibatin min Quraydah nabsuraha min dawrina min dakilil Madina kaannaha endana. At yun nga, pagkatapos daw ng mga paglindol, nagkaroon na nga ng apoy malapit doon sa Quraydah. Sa yung eksaktong lugar kung nasaan ang apoy na ito, doon sa mismong lugar ng Quraydah. Yung Banu Quraydah, yung tribo ng mga Hudyo na pinalayas pagkatapos ng Ghazwatul Khandaq. At nakikita raw nila yung apoy nito na para bang
ang apoy nito ay napakalapit. Na para bang napakalapit. Wahiya narun adimatun is'aluha aktar min 3 manarat. At ang apoy na ito ay mas matindi pa ang liwanag ng apoy na ito ay mas matindi pa raw sa 3 manarat. Ang manarat na tinutukoy dito, yung parola, yung lighthouse. So naimbento na sa panahon na ito yung lighthouse. So mas matindi pa raw yung ilaw nung apoy na yon kaysa sa 3 lighthouse na magkakatabi o magkakasama. Wakad salat awdiyatu binari ila wadi syada masilul ma wakad saddat masilu syada wama ada yasil. So itong apoy din na ito ay parang ilog ng apoy na dumadaloy sa mga lambak ng syada. Yung syada, yung isang lambak doon, at naharangan lang ito ng isang doon, ng isang kumbaga parang isang lugar doon. Kaya hindi nagtuloy-tuloy yung liwanag nito. At sinabi ng mga sumulat, lakad tala na jamaaton nabsuraha faidal jibalu tasilu niranan. At nung tiningnan nga raw nila kung ano yung nangyayari doon sa lugar na yon na maliwanag, yung isang grupo sa kanila yung pumunta. So nakita nila yung bundok na para bang yung liwanag na dumadaan dito ay parang ilog nga na dumadaloy. Liban na lang na naharang ito ng isa sa mga bundok na ito. At ito nga fasarat wakad suddat al-harra tarikul hujjaj al-iraqi. So mayroong isang lugar tinatawag na lang na Tarikul Hajj al-Iraqi, na doon dumadaan yung mga hujjaj na galing Iraq, doon na lang siya naharangan yung apoy o yung liwanag. Fasarat ila anna wasalat ila al-harra, fawaqafat bi'adamiha ashfaqna an yaji'a ilayna. Waraja'at tasilu fi syarq wa kharaja min sathai shuhudi wa jibali niranin ta'kulu al-hijara. So napakakaiba nga ng apoy na ito. So hindi ito apoy na pangkaraniwan lang. So ito yung dahilan kung bakit yung mga taga Madina sumulat pa sila sa Damascus. At bakit kaya sila sumulat sa Damascus? Ba't hindi sa Iraq? Nandun ang Khalifa sa Damascus. Nasa Damascus ang Khalifa. So yung Khalifa dito, yung yung Abbasiyah. Pero kung kung 654 ito, mga ilang taon na lang pagkatapos nito, nasakop na ng mga Mongol yung Abbasiyah. Nasakop na sila. Pero hindi, kung Abbasiyah pala ito, no? Kailangan nalito ko. Ang Khalifa nasa Baghdad. So siguro yung sinulatan nila sa Damascus, yung governor. Kaya doon sila sumulat. So yun nga yung apoy. So para yung liwanag nito ay parang ilog na dumadaloy. At ito ay dumadaloy papunta sa silangan. At kung saan nanggagaling yung liwanag na yon, yung apoy naman nito ay parang kinakain daw nito yung mga bato. At ito ay katulad ng sinabi ni Allah sa Quran, innaha tarmi bi syarrin kal qasr ka'annahu jamalatun sufur. Na ang naalala nila nang nakita nila yung apoy na yon na kinakain kahit yung bato. So parang yung nakita nila volcanic eruption, yung nakita nila. Parang ganon. So nakita raw nila ito at naalala nila nung inilarawan ni Allah ang impyerno, na ito raw ay naghahagis ng mga spark. Yung spark, yung ano ba sa Tagalog yung spark? Baga.
So yung baga daw nito ay tumatalsik at ang mga talsik nito ay kasing laki ng kasar. Yung kasar na tinutukoy dito, either kastilyo sa ibang tafsir, yung malaking troso. Ganong kalaki yung baga nito. Na para bang ito ay isang uri ng kamelyo na tinatawag nilang Jemalatus Sufur na malaki. Na ganong kalaki yung baga na tinatapon nito. So yun yung nasaksihan nila. At ito ay palaki nga ng palaki doon sa Qurayda hanggang doon sa mga malalapit na lugar nito. Kaya nga yung mga sahaba, ay hindi sahaba, kaya nga yung mga Muslim, sumulat agad sila doon sa Damascus, isang buwan matapos nilang masaksihan yung pagsisimula ng apoy na ito kasi ito ay palaki ng palaki at sila nga ay natatakot na baka bukas o baka mamaya matapos nilang masaksihan yung apoy ay darating na ang araw ng paghuhukom. So big deal sa kanila itong pangyayari na ito. Ngayon, may mga binabanggit dito na mga description na maaring physically merong bundok, merong volcano talaga na sumabog. Pero walang nabanggit dito si Sheikh Omar Al-Ashkar. Pero inshallah, hanapin ko na lang yung iba pang mga detalye. Actually, maraming nabanggit. Hindi pa nga tapos yun, yung kwento ng yung apoy, ang dami pa. Pero nilaktawan na natin yung iba pa kasi pare-pareho na lang sila halos ng binanggit. Palagi na lang merong bagong detalye. Kasi marami yung sumulat sa Damascus. Kasi nga nag-aalala yung mga Muslim na nakita na nila ang apoy na ito at maaring parating na yung araw ng paghukom. Pero syempre, sa panahon na ito, wala pa si Dajjal, di ba? Darating muna si Dajjal bago yung araw ng paghukom. Pero syempre, na yun? Kumbaga, nakita na nila ito, nasaksihan nila ito, ibig sabihin, malapit na talaga. Malapit na talaga. Kaya, ang dami nila na sumulat sa Damascus at lahat ng itong mga nababanggit dito, puro iba-ibang detalye ng iba't ibang mga sumulat doon sa Damascus na nagpapahayag ng kanilang concern, yung kanilang pagkabagabag doon sa apoy na yun na kakaiba na kumalat doon sa Qurayda, malapit sa Madina, hanggang sa maliwanagan nito yung malaking bahagi ng lugar doon sa Hijaz. Anyway, titingnan ko rin kung meron bang mga volcanic activity na nangyari doon sa lugar na yun. Kasi may mga bulkan din doon. Yun nga lang ngayon, walang active na bulkan sa Saudi Arabia. Mula nung nag-Muslim ako, 2004, wala pa akong nabalitaan na bulkan doon na sumabog. Pero may mga bulkan doon. May mga bulkan din doon at lumilindol din sa Saudi Arabia. Katulad nung nangyari doon sa labanan sa Uhud, lumindol sa labanan sa Uhud. At yun nga yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud fa inna alayka rasulun wa siddiqun wa shahidan." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang malikot, Uhud, huwag kang gumalaw dahil nasa ibabaw mo ang isang sugo, ang isang siddiq at 2 shahid. So doon sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na si Abu Bakar yung siddiq at yung 2 shahid na tinutukoy niya, sina Omar at Uthman. So alam na nilang dalawa na mamamatay sila bilang shahid doon pa lang sa labanan sa Uhud. Alhamdulillah. Dahil doon, yun nga, nung sinalakay na ng Khawarij, yung bahay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa Madina, hindi na siya nanlaban. At hindi na siya humingi ng tulong sa mga sahaba para ipagtanggol siya. Baga tanggap na niya na yun na yung kanyang magiging wakas. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah at tatalakayin pa natin iba pang mga tanda ng araw ng paghuhukom. Nandito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.